Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang hapon po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor nating low pressure area na patuloy nga pong nagpapaulan sa parte ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Umaabot nga yung mga pag-ulan yan hanggang sa may parte ng Bicol region. Posible nga na ito bukas ay tuluyan ng malusaw, pero yung shear line pa rin po natin ito pa rin po yung isa sa mga dahilan na nagdadala ng pag-ulan sa ating bansa. At yung northeast monsoon natin o yung amihan ay patuloy na nakaka-apekto sa parte ng Luzon. Kaya ibayang pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan, lalong-lalo na nga yung inaabot ng shear line at itong low pressure area ay posible nga po yung magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Meron po tayong panibagong low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility, pero mababa naman po ang tsansa nito na pumasok ng ating bansa. At ito'y putuluyan nga pong magka-curve, pasunod nga po yan dito sa may shear line. Dumako na po tayo sa ating rain map animation. Dito nga po sa may parte ng Palawan, may mga posibilidad na pag-ulan, asahan po natin yan. Dito naman po sa may parte ng Mindanao, lalong-lalo na po sa Cagayan de Oro, Valencia, Pagadian, Cotabato, Davao, General Santos, Zamboanga, meron din po mga pag-ulan. Sa may parte naman po ng Visayas, sa may Tacloban, meron po tayong heavy rainfall. Dito po sa may Cebu City, Kabangkalan, Bacolod, meron po nga mga posibilidad na pag-ulan. Maging dito po sa may Rojas City at sa may Calbayog, meron po mga posibleng pag-ulan. Pagdating naman po mamayang alas 8 ng gabi, asahan pa rin po natin na makakaranas ng pag-ulan ng Palawan. At dito po sa may parte ng Pagadian, Zamboanga, Cotabato City, Valencia, Cagayan de Oro. At dito po sa may parte ng Cebu City, Kabangkalan, Bacolod, Tacloban, Calbayog, sa may Rojas, magkakaroon pa rin po ng mga pag-ulan. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi, asahan na nga po natin na tuloy-tuloy pa rin makakaranas ng pag-ulan. Pero dito naman sa may parte ng Mindanao, meron po tayo dyan mga cloudy sky na lamang na may paminsan-minsan pagbuhos ng pag-ulan. Asahan nga po natin na bukas naman may posibleng heavy rainfall dito sa natitirang bahagi ng Palawan. Dito naman po sa may parte ng Luzon at ng Bicol region, asahan din po natin dito sa may Catanduanes, sa may Legazpi, sa may Tinambak, Siroma, Daet, meron po mga posibleng pag-ulan. Mananatili pong maganda ang lagay ng panahon ng Mindoro provinces at ng Luzon. Pagdating naman po mamayang alas 8 ng gabi, may mga pag-ulan pa rin po dito sa may parte ng Bicol region, kaya ibayang pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan dyan. At ang Luzon mananatiling maayos at maganda lagay ng panahon pati po dito sa may Mindoro provinces. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11, mananatili pong maayos ang lagay ng panahon sa buong Luzon at sa Mindoro provinces. Asahan na lamang natin yung localized thunderstorm. Dito nga po sa may parte pa rin ng Bicol region ay tuloy-tuloy mayroong mga posibilidad na pag-ulan, pero mahihina lamang po ito. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, mapapansin natin yung tuloy-tuloy na pagpapaulan ng shear line at ng low pressure area. Dito nga po sa may parte ng Visayas, Mindanao hanggang sa may Palawan. Pagdating naman po ng November 20 hanggang 21, dito nga po magkakaroon tayo ng possible low pressure area din sa may parte pa rin ng Sulusi. Stable pa rin po yan ayon sa ating advanced weather forecast. At ito nga po patuloy na magdadagdag ng pag-ulan sa Palawan at Mindanao.
Pagdating naman po ng November 22, ito nga po ay nasa western section na ng Palawan at mapapansin nyo nga po magdadala po yan ng mga pag-ulan. By November 23, yung shear line pa rin po yung magdudulot ng pag-ulan sa ating bansa. Dito nga po iaangat yan sa may Central Luzon, kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan na dahil nga po sa mga susunod na araw, posibleng Luzon naman ang makakatikim ng tuloy-tuloy na pag-ulan dahil nga po sa shear line. Pagdating naman po ng November 24, mapapansin nga po natin yung shear line, ito po ay magpapaulan sa may parte ng eastern section ng Luzon. Pagdating naman po ng November 25, tuloy-tuloy po makakaranas ng pag-ulan ang Luzon at Bicol region. At pagdating naman po ng November 26, tuloy-tuloy pa rin po magkakaroon ng mga pag-ulan. Pero itong mga pag-ulan na po ito, inuulit po natin, yung mga pag-ulan na to sa ngayon ay katamtaman at paminsan-minsan merong malalakas na pag-ulan. Dahil pa rin po yan dito sa may shear line. Pero yung dito po sa may parting baba, easterlies na po yung umiiral na magpapaulan. Sa may parte nga po ng Mindanao, pero asahan natin yung mainit at malinsangan na panahon dyan. Pagdating ng November 27, tuloy-tuloy pa rin po makakaranas tayo ng mga posibilidad na mahina at katamtamang pag-ulan. Pagdating naman po ng November 28, may mga posibleng malalakas na pag-ulan sa may parte ng Luzon. Sa ngayon nga po, ayon sa ating advanced weather forecast, wala po tayong posibleng bagyo na minomonitor na mabubuo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero meron tayong mga possible low pressure area na mabubuo pero malulusaw din po kagad. Pero again, inuulit po natin na yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago yan. Kaya manatili tayo tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.